Good afternoon. Magandang hapon at maganda pa kayo sa hapon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Kumusta po ang aming mga Galorians? Muli ito po ang inyong lingkod, Rodel Fernando, ang makakasama po ninyo hanggang alas 4 ng hapon. Kasama siyempre ang aking co-host ngayong Wednesday afternoon, ang nag-iisang Leo Bukas. Hello naman! Hello naman sa ating mga Galorians, certified Galorians at magiging Galorians in the future. Correct! Diba? At isang linggo na pala nung una kita nakasama dito. Ang bilis. Napakabilis. Napakabilis. Bilis ng takbo ng panahon sa labas. Yes, oo. Na makulimlim yata, ano? Oo, alam mo ba, kanina nung papunta ako dito, doon sa may area namin umuulan. Pagdating ko dito, Mainit. mainit. Ano Grabe. ba yun? Alam mo yan ang effect ng climate change talaga. Minsan hati talaga, umuulan sa Cubao. Yes. Pagdating sa Manila, hindi. Ano to? Naalala ko tuloy nung dito rin ha. Umalis ako sa bahay, nagsuot ako ng coat. Nag-coat ka Oo. para sa lamig. Oo, sobrang lakas ng ulan. Pagdating ko dito, tirik na tirik ang araw. Oo, ganun talaga. ang pangit pagka wala ng araw at saka wala pang dilim. Diyos! Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, welcome po sa Showbiz Galore. At syempre, bago tayo magbalitaan, magtsikahan, narito muna ang ating OPM Song of the Day, kung saan may nag-request dito. Ayan, nasaan yon? Okay. Ang nag-request ay, okay, habang inintay natin ang pangalan na nag-request, alam mo, ang ni-request niyang song ay Anong kanta? Ang Pag-ibig Kong Ito. Sinong kumanta? Ni Lea Navarro. oo. Nakakaloka. Eto na. Showbiz Galore, pa-request po ng kantang Ang Pag-ibig Kong Ito ni Lea Navarro. Paki-advise din ako dahil natuklasan ko na may ibang babae ang boyfriend ko. Ganon? Hihiwalayan ko na ba siya? Si Jem Santa Maria ng Bukawi, Bulacan. Siyempre, mamaya natin. Papayuhan. Pero bago yan, narito muna ang request mong kanta, Ang Pag-ibig Kong Ito ni Lea Navarro. Umiiyak ang aking puso, nagdurusa, ngunit ayokong may makakita kahit
Ayan, Lea Navarro ng Ang Pag-ibig Kong Ito. Sana'y Kapalaran kapalaran ko. Ang ganda ng kanta niya. Actually, ano? Actually, siguro may pinagdadaanan ito nag-text sa atin. Oo. Si Jem Santa Maria ng Bukawi, Balacan, kung saan natuklasan niya Na ipinagpalit daw siya. na may ibang babae ang boyfriend niya. Ikaw. Ayan. Ang tanong niya, ang pinapa-advise niya, hihiwalayin ko na po ba siya? Ikaw, Leo, muna ang sumagot. Ako yung babae. Mm-mm. Hindi. Ano muna, ako kasi naniniwala ako na lahat ng mga tao ay deserve ng second chances. Of course naman. So, wala munang hiwalay. Tatanungin ko muna. Kasi malay mo, hindi naman yung babae lang yung nag-flirt sa guy, di ba? Oo, sa bagay, hindi naman niya tinext Hindi niya, dito oo. ang dahilan ng, Correct. ng bakit may ibang babae, Oo. bakit ganon. Malay mo siya rin may pagkukulang. Mm-mm. Baka hindi siya magaling mag-alaga. Oo. Diba? Baka nagger siya. Ayaw ng mga lalaki ng nagger. Correct. So, para sa'yo, wag muna. Oo, wag muna. Mm-mm. Masarap magmahal, no? Wag muna. Okay, parang ako rin ganon. Mm. Siguro, Jem, ang gawin mo muna, alamin mo muna, kausapin mo siya, Mm. ng masinsinan, malay mo, hindi kasi, mahirap kasi, hindi niya tinext ng di ba? Malay Tama. mo, yung natuklasan niya itong may ibang babae ang karelasyon niya na may nagsumbong lang sa kanya, Correct. ganun lang, di ba? Correct. Kung nakita mo sana ng dalawang mata, Kumbaga, wala pa siyang proof of purchase. Diyos. yesterday, kaya dapat, Jem, ang gawin muna, huwag muna mag-usap muna kayo. Mm-mm. Kung Hindi kaya ang pinag-uusapan natin ay para sa show kanina ni na Pilita Uy? Para sa usapang babae. Oo nga, di ba? Kakaloka. Oo, dito naman kasi sa ating OPM Song of Mm. the Day, lagi nga nating sinasabi kung merong connect Mm-mm. sa kanilang buhay, ang Tama. isang kanta, i-text lamang at Mm-mm. i-request para maging OPM Song of the Day. Mm-mm. At kung meron mang magpapa-advise Mm-mm. kung bakit itong kantang ito ay may connect, kung may kaugnayan sa buhay nila at kung meron mang Mm-mm. dilema or kung ano man, magpayo tayo hanggat makakaya Oo. natin. Pero wag niyo pong masyadong seryosohin ang payo ko. Diyos! Kasi sarili ko nga hindi ko mapayuhan. No? Ay, ganon. Pero ayun nga, sabi nga namin ni Leo, wag muna Mm-mm. agad. Hiwalay hiwalay. agad? Oo, wag muna. Wag muna. Oo. Okay, time check po tayo. Ang ating pong oras, 3:15 na po ng hapon. At ang oras na yan ay inihatid siyempre sa atin ng... This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. At magbabalik pa ang Showbiz Galore para sa aming chikahan at balitaan. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill. Sa balita sa tanghali. Lunes hanggang Biyernes. Alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Ngayon at kailanman ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika noon at ngayon, ating sariwain ang mga awitin na nagbigay kulay sa ating buhay noon at patuloy na nagbibigay ng pag-asa magpahanggang ngayon. Musika noon at ngayon. Samahan ang mga batikang mag-aawit. Si Lloyd Umali. Lloyd Umali. Kasama si Ima Castro. Ima Castro. Musika noon at ngayon. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Kay gandang pakinggan mula sa simula hanggang wakas.
Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang Shalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Shalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Shalala and Friends. Dito lang sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. The doctor is on air. Dito sa Klinika on Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinal Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika on Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. We're back, Leon! Nakakasayaw naman ang ating tugtog, no? Oh, ang Parang ating bed, bed. nakakaindak talaga, di ba? Okay, umpisa na tayo. O hindi ako nakapunta dun sa press con ng Nilalang kung saan Oo. pinagbibidahan ni Maria Cesar. Ozawa and Cesar Montano. Yes, sorry, kasamang Mel Navarro. Pero ang aking pong partner, si Oo. Leo Bukas, ay nandun siya at bibigyan po tayo ng update tungkol kay Cesar Montano. Oo, syempre nandun ako, no? Mm. Pero ikwento ko muna, nung nakita ko si Maria Ozawa in person, Oo, parang bigla yata ako naging lalaki. bakit Siya pala, naman? di ba, the controversial Oo, adult sobra. video star, di ba? Tapos makikita mo in person. Nakita mo siya sa Google, napanood mo, tapos makikita mo in person, in flesh, di ba? Talaga, So parang Oo. kung lalaki ka lang talaga ng mga oras na yon Kaya alam mo, nung press con, ang daming lalaki dun sa venue, ang daming photographer, alam mo na kung bakit, di ba? So, Gusto nila makunan ng picture si Maria Ozawa. maganda ba siya? Maganda si Maria Ozawa. Kaya lang, Striking. striking. Kasi nagkaedad na siya ng konti, di ba? Alam ko 37 years old na siya. At saka 5 years na pala siya nag-quit sa paggawa ng adult video. So medyo matagal-tagal na rin. Oo, matagal na. Kasi ang mga high school noon, talagang mga lalaki, alam nila kahit sinong tanongin mo, kilala niyo ba si Maria Ozawa? Oo naman, no. Ang galing niya. No, mga ganun ang description. Siyempre, hindi naman ako boy, di ba? Oo, So, oo. hindi ko alam kung anong pinapanood nila, di ba? Tama. Tapos nung ginugel ko talaga, bongga pala. Ang pretty niya. Ang ganda-ganda niya. At sa pelikula dun sa trailer, kamukha niya si Angelica Panganiban. Ang ganda. Ang ganda naman pala nitong si Maria Ozawa. Tama ba ako? Maria Ozawa. Maria Pwedeng maging Ozawa. asawa. Oo, Diba? pwede maging asawa. Oo. Okay, natanong mo ba si Mm. Maria Ozawa. Oo, na yung, di ba, dapat si Robin Padilla magiging Oo. leading man niya, di Oo, ba? natanong ko. So, ano ang sabi niya? Hindi, Hindi na si Robin? ang tanong ko sa kanya kung nag-sorry na ba sa kanya si Robin kasi nga hindi natuloy, di ba? Sabi niya, okay, tinanggap na daw niya yung apology. Tapos willing din daw siya ulit siyang makatrabaho si Robin Padilla kung mabibigyan ng pagkakataon. Ang ganda, straight English yun Habang nagtatanong ako, nosebleed ako, Ay, talaga? ang dugo ko sa ilong. So, Kasi fluent siya sa English in fairness dun sa of sa course, nangihinayang Star. siya. Sinabi niya nangihinayang siya. Pero nanghihinayan siya, pero sabi niya okay ding si
Cesar yung pumalit kasi ang husay daw ni Cesar, romantiko, malambing sa set, maalaga. Kaya Mm-mm. ayaw niya actually i-compare si Cesar at si Robin kasi ang katrabaho nga naman niya ay itong si Cesar. Oo nga, tama nga naman yon. So, okay Mm. ang working relationship nila. Okay ang working relationship nila. At si Cesar nga, ano siya, bilib na bilib siya kay Maria Ozawa kasi wala raw itong reklamo sa set. May pinagshootingan sila na isang unfinished hotel Mm-mm. somewhere. Tapos ang dami daw alikabok. Ito daw si Maria, may mga eksena na kailangang humiga sa alikabok. At sabi nga ni Cesar, na alam niya nasisingutan ni Maria ang alikabok pero walang reklamo, hindi umaangal, hindi nagdidemand, walang sinasabing ganito, ganyan-ganyan. Kung baka sa sarili nga ni Cesar, siya na ang gusto magreklamo na, uy, ano nyo naman, alagaan nyo naman, pero wala daw talaga siyang narinig kay Maria. At doon, bilib na bilib siya at hangang-hanga siya sa professionalism ni Maria Ozawa. Compared daw sa ibang mga artista, hindi na lang niya pinangalanan, di ba? Pero yung ibang mga artista siya, may mga nakatrabaho niya, reklamo dito, pag madumi, reklamo diyan, pag maalikabok. Pero si Maria daw talaga walang reklamo. Ano pa ha, na nagkaroon pa ng swollen wrist yung kamay niya ni Maria, pero hindi pa rin nagreklamo ang dalaga. Wow. Talagang super ganda daw ng ugali. Napaka-professional. Natanong mo ba kung yung pag-aalaga ni Cesar na sobrang nagustuhan nitong si Maria Ozawa? Sabi ni Maria, Oo. ang gusto niya kay Cesar is yung lagi siyang tinatanong kung okay ka lang ba, ganon. Okay ka lang ba? Lagi naman daw sinasagot ni Maria, I'm fine, don't worry, I'm fine, ganon lang. So dun sa malit lang na bagay na yon, sobra nang na-appreciate nitong si Maria. Ayun. Biniro nga namin yung dalawa, particularly itong si Maria, sabi ko, naku, technically married itong si Cesar pero he is single. Oo. So, ano ba? Posible bang magka-developan? Anong sinagot niya? Sabi ni Maria, ang gusto niya kasi sa lalaki ay romantic guy daw na ang hirap-hirap hanapin sa Japan. Dahil sabi talaga niya wala mga romantic guy sa Totoo Japan. yun. Oo. Kasi alam mo, ang mga Pinoy talaga ang kilala sa pagiging romantic. Kasi 'di ba alam ko galing ka ng Japan, alam mo 'yan, 'di ba? Of course. Kasi doon talaga ako nagulat na wala daw romantic guy sa Japan. Kaya meron siya actually boyfriend pero on and off sila. Dahil madalas nga siya mag-travel sa iba't ibang bansa, madalas siyang binibreak yung kanyang boyfriend. Of course, siguro may natanong din sa kanya na kung sakaling mag-asawa ka, settle down, gusto mo bang isang Pinoy ang makatuluyan mo? Meron bang ganon? Oo, tinanong ko rin niya. Ang sabi niya, dapat magkaroon muna ng boyfriend bago asawa. Ayun. Wala pa daw kasing nanliligaw na Pinoy sa kanya, bla bla bla. Pero alam mo, balak dalhin ni Cesar Montano itong si Maria sa Bohol. Ay, I'm sure Diba? magugustuhan ni... Kasi ang ganda-ganda raw ng Bohol, di ba? nakapunta na ako doon. Ang ganda. Hindi pa ako nakapunta doon. Sobrang nag-enjoy talaga ako at napakaraming mapupuntahan doon sa ba yung Bohol. may tarsier? Yes, doon. Kamag-anak ko na doon. Pasensya na kayo, hindi ko kayo napupuntahan. Okay. Anyway, balik tayo. Kay Cesar Montano naman. No. Ano ang bagong balita kay Cesar? Yun pa rin tungkol sa tatlo niyang anak kay Sunshine Cruz na sabi niya, actually malungkot siya nung tinanong namin. Siyempre namimiss niya ang mga bata. Of course. More naman. than his life. Ang kanyang, I miss them more than my life. Yung, kasi kaya lang, kahit ano kasing gawin niya na makipag-communicate dun sa tatlong bata, dahil sakop ng, it is inside the gag order, hindi niya magawa. Ay, nakakalungkot naman talaga. Walang sa part ni walang Cesar. chance, walang pagkakataon. So nirespeto na lang niya yung desisyon ng korte na gano'n. At as much as possible, ayaw din niya magsalita kasi nga nasa gag order yun na wala siyang pwedeng sabihin, bla bla bla, gano'n. Ay, nakakalungkot naman. Pero, yung kaso, ano na daw ang kinahinatnan? hindi na rin siya nagbigay ng pahayag patungkol doon. Oo, basta hintayin. Basta na. malungkot siya at sana maayos, ganun lang lagi Oo. siya. Okay. Pero kung malungkot naman siya dun sa tatlong anak niyang babae, masaya naman siya sa nangyayari sa karir ni Diego Loizaga. Na anak din niya kay Teresa Loizaga. Oo, namamayagpag ngayon si Oo. Diego Loizaga. Nasa pangako sa'yo. Mm-mm. Diba? Ano yung may mga binigay ba siyang advice, tips kay Diego sa pag-aartista niya? At tuwing magkikita raw kasi sila parang workshop lagi.
Sabi ni Cesar, tuwing makikita kami ng anak ko, para lagi kami nag-workshop. Maganda yon kasi alam naman po natin na si Cesar po ay isang napakahusay na aktor. At direktor. Tama yung ginagawa niya yan sa kanyang anak. So, ganun daw lagi. Kwentuhan sila, lagi niyang binibigyan ng advice, ganun. Kasi sa isang bahay niya pala nakatira dyan sa scout area itong si Diego. Kasi may bahay dyan si Cesar na hindi niya tinitirahan. So, doon niya pinapatira si Diego. Pero nakwento din niya na balak bumili ng bahay ni Diego. Ay, kaya na ni Diego. Pag-uusapan daw nila kasi baka sa kanya manggaling yung pang-down, syempre mabigat, no? Kaya pag-uusapan nilang mag-amang mabuti ang tungkol dyan. Ayan. At nakakatuwa naman, di ba? Yung banding nilang mag-ama, andun pa rin. O kahit na nagkakaproblema si Cesar sa kanyang ibang mga anak. Pagkakapili sa kanya bilang lead actor ng Nilalang. Syempre natuwa siya. Sobrang tuwa siya at bago actually niya gawin ang pelikula, nag-textan sila ni Robin Padilla. At sabi nga sa kanyang Robin, kapatid, masaya ako na ikaw ang gagawa ng pelikula at tinanggap mo ang project na yan. Oo, maganda diba? yun. May basbas si Robin, diba? Hindi katulad ng iba na kapag may napalitan na ganun, may masama ang loob, may ganun. Pero ito, napaka-positibo. So ano naman ang pinangako ni Cesar bilang kapalit ni Robin sa pelikula? Actually, tapos na ang pelikula. Nagpo-post-prod na sila ngayon. Parang sa lahat ng mga entries sa Metro Manila Film Festival, ito ang maagang natapos. Napakabilis naman. Oo. At ito ay sa direksyon ni Pedring Lopez, diba? Oo. At ipinakita na yung trailer sa amin. Napakaganda ng trailer. Nung makita mo ang trailer, ano masasabi mo? Sabi ko, panonoorin to ng mga tao, lalo na ng mga lalaki. Oo. Horror Na may horror na may pagka-action, na may pagka-yakuza, may mga barilan. Wala ka naman nakita sa trailer na sexy scene. Ay, meron. Ayun, syempre meron yan. Kasi yung ipapalabas dito sa atin, medyo sanitized version daw. Pero yung ipapalabas international, yun daw yung talagang bumuyang-yang lahat, barilan, dugo, lahat. Doon nga sa trailer, may exposure ng boobs Oo, pero part kasi ng eksena, hindi mo siya mahalata. O lalo pa siguro yung kanyang international version. Oo, yun daw ang mas matindi talaga, mas revealing. Abangan po natin ang pelikulang Nilalang na isa sa mga entries sa darating na Metro Manila Film Festival sa November 25. December 25. Oo. Yes. December pala. December 25 po, isa po sa mga aabangan natin ang pelikulang Nilalang. At syempre sa lahat po pala ng gusto makibahagi sa aming programa, mag-text lamang sa 0977-342-1644. Uulitin ko po kung may mga tanong kayo sa inyong mga paboritong artista at sa mga ayaw din ninyong mga artista, mag-text lang sa 0977-342-1644. At kung may mga nire-request kayong kanta para sa ating OPM Song of the Day, i-text lamang po at uulitin ko 0977-342-1644. Time check muna po tayo, ang ating oras, 3:30 na po ng hapon at ang oras na yan ay hatid sa atin ng... This time check is brought to you by GSIS. Maaasahan ng lingkod bayan. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 now. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Lola, saan po kayo pupunta? Diba, may sakit po kayo? Apo, kailangan kong pumunta sa GSIS para malaman nila na nandito pa ako. Kailangan kasi yun para sa pension ko. Ha? Hindi na po ngayon. Di nyo na kailangan mag-annual renewal of active status o ARAS. Bahala na mag-report ang Philippine Statistics Authority sa GSIS tungkol sa estado nyo. Salamat naman at naisip ng GSIS yan. Basta, tuloy pa rin ang pension ko. Opo, Lola. Relax ka na lang dyan, ha? At ipagluluto kita ng paborito mong merienda. GS
Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. Ano nga ba ang latest sa showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando. Noon, ngayon at kailanman ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika noon at ngayon, ating sariwain ang mga awitin na nagbigay kulay sa ating buhay noon at patuloy na nagbibigay ng pag-asa magpahanggang ngayon. Musika noon at ngayon. Samahan ang mga batikang mang-aawit. Si Lloyd Umali. Lloyd Umali. Kasama si Ima Castro. Ima Castro. Musika noon at ngayon. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Kay gandang pakinggan mula sa simula hanggang wakas. Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita sa hapon, ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, 4:00 hanggang 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon at Percy Lapid. Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, 4:30 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi. Ocho Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. We're back kasamang Leo at bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo ng mga text mula sa ating mga Galorians kasi baka magtampo sila, di ba? At saka nung isang araw pala, may humula sa ating blind item. Tama siya sa kanyang hula, si Laureen Lazaro. Ayan, mula yan sa pakikinig niya sa live streaming. Hello, Laureen Lazaro. Happy listening. Okay, magbasa na tayo. Pakibaba po ng konti. Kuya Jim. Ayan, mula kay Tito Rodel, pabati po kami. Noemi, John Lloyd, Nancy, Bernadette ng Binangonan, Rizal. Happy listening. At binabati rin si Ate Mila. Nakikinig ngayon si Ate Mila. Gayon din si Marvin Kapili. Sabi nga ni Marvin, hi po, a blessed Wednesday, Gandang Rodel and Leo. Pakibabati po mga kapitbahay ko na nakikinig na rin. Sila Ate Annabel, Ate Norma, at dating chairman namin na si Erlinda Miranda. Akala ko Erlinda Rapad. At friend ko, Ate Marie Bernardo. Merienda po tayo ng mainit na champurado. Ang sarap. Oo, lalo na may tuyo. Lalo na ngayong makilimlim ang panahon, di ba? Mainit na champurado with tinapay na monay. Kumakain ka ba ng tinapay na monay? Tinapay pero monay hindi. Alam ko na, ang ibig mong sabihin. Correct. May balita po ba sa mga dating sexy star na mahuhusay na sina Barbara Milano at Angela Velez? Okay, ako may balita ako kay Barbara Milano kasi
nakita ko nang hindi sinasadya. Saan? Si Kuya Ber Gonzales na manager niya, di manager ba? niya, tama. Nakita kami yon, kinumusta ko si Barbara. Nasa Cebu ngayon daw si Barbara at may bagong cafe. Ay, ganun? Pero hindi na ba siya public official? Hindi na. Oo, di ba naging ano ba siya dati? Naging councilor. Oo. Pangasinan ba? Hindi, sa may part ng Nueva Ecija. Oo. Ewan ko kung Talavera Kabanatuan o kung ano man doon, di ba? O, tama. Ayun, nasa Cebu siya ngayon, kapiling ng kanyang bagong minamahal. Buti pa siya, may minamahal. Oo, pero ang sabi ni Kuya Bear, gusto pa rin daw magbalik ni Barbara sa sirkulasyon. Pero yun sana lang, may balikan pa siya, di ba? Kasi ang dami at saka hindi na masyadong in ngayon ng pagpapasexy, alam mo na. Oo, diba? O pwede naman siya sa mga mother role. Mga ganun, di ba? Tsahin. O kaya horror. Hindi. Katulong. Di ba sa horror, madami mga vampire. Pwede naman siya mga ganun, di ba? Si Angela Beles. Wala akong balita hindi, kay si Angela nung ilang months ago nagpunta ng Pilipinas. Kasama yung kanyang mga anak. Dumalaw lang, alam ko, nagpunta sila ng ABS-CBN. Tapos yun, nag-reunite sa Star Magic, tapos bumalik na ulit ng ng Amerika. Magandang buhay niya dun sa Amerika. Ayun, magandang buhay niya, parang si Camille Rojas. Nadadalaw daw dito sa ating programa. May binabasa pa po ako. Dapat manampal si Camille pag dumalaw siya dito. Corrected by. Okay, may nagpapabati din. Batiin mo si Apak at ang mga kasama niya nagwe-welding. Tignan mo nga. Apak? Alam mo, Apak yan ang hindi kumagawa ng maayos. Umapak. Apak ang pangalan niya. Ganda ng pangalan, At kasalukuyan daw sila nagwe-welding ngayon. Tignan mo habang nagwe-welding. Mga bakal yun, di ba? Wini-welding nila. Nakikinig sa ating programa. Ingat po sa pag-welding, baka mukha ng katabi yung ma-weldingan nyo. At may nagre-request ng maghintay ka lamang mula kay Tita Presi at Consular Incheck. Bukas na natin patutugtugin bukas na lang. Para sa ating OPM Song of the Day. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre kasamang Lea, napapanood din tayo sa live streaming. Sa pamamagitan ng 8thrivemedia.com. Asan ang camera? Ayan, nandyan lang sa tabi-tabi ang camera. At nakikita po ninyo ang kagandahan naming dalawa. Yesterday. Okay. May mga nagtatanong. Ito laging tinatanong sa akin. Totoo bang mawawala na ang Showtime? Alam mo, marami rin nagtatanong. Kung may nagtatanong sa'yo, may nagtatanong din sa akin. At syempre, tinatanong ko din sa kanila, di ba? Sa mga taga-ABS-CBN. Ikaw, di ba, madalas nasa ABS, di ba? So, ano ang sinasabi nila sa bagay na ito? Actually, nagugulat sila na may lumalabas sa ganyang balita na machuchugi na ang Showtimes. Kasi, hindi raw nila talaga plinano na tigbakin ang programa ni Vice Ganda. Kasi unang-una, wala silang ipapalit sa noontime. Actually, napakahirap po bumuo. Halimbawa, papatay ng Showtime, kunwari. Napakahirap po bumuo uli ng isang noontime show. Saka alam ko, 6 years na sila, di ba? So, ang 6 years ay hindi biro. It's not a joke. Napakatagal na panahon na rin nun, di ba? Kaya, yun. Saka, nagda-die down na naman ngayon yung competition between the Aldab Nation and the Pastillas de Leche, Pastillas Girl. Pastillas de Leche. Pastillas Girl. Kaya alam ko, mas maganda yung ganyan healthy competition talaga. Okay so yun po, wala pong katotohanan. Pero pag bukas po hindi nyo napanood, tsak mali ang sinabi ko. Pero sa ngayon po, wala po. Tuloy pa rin po ang Showtime. Okay, may blind item din tayo ngayon. Meron? Pero bago ko ibigay ang ating blind item. Sino itets? Hulaan nyo, blind item ng Showbiz Galore. Baklang-bakla siya. Badig na badig. Okay, sa ating pong blind item. Naku, sigurado mahuhulaan mo ito. Kasamang Leo. Sino yan? Okay. Tungkol ito sa isang not so young na actor. Thunders in short. Hindi naman Thunder. Middle age in short. Parang ganon. Ito kasi, nakabili siya ng franchise ng isang mamahaling food chain.
Social Ang daming datong Oo, mamahalin. As in, itong food chain na ito, sikat, kilala. Nag-start ba ito sa K, J, M? Ay, hindi naman nag-start dyan sa mga, wala sa mga binanggit mo, pero kilala din ito. Kilalang kilala rin ito. So, itong young, not so young, na actor na ito, ay meron na siya. Oo, meron na siyang isang kilalang food chain na ito, pagmamayari na niya. Ha? Correct. Eto na nga ang ngayon. Saan daw niya kinuha ang pera? Siyempre, meron na magtatanong dyan na may gay benefactor ba siya? Hindi ako yun Oo, hindi po si Leo yun. Kaloka talaga. At eto pa kung wala daw siyang gay benefactor, baka daw ang perang pinambili niya ng franchise ng isang sikat na food chain ay galing sa kanyang shota. So, babae yun? Oo, syempre. Ganon? Na taga-showbiz din. Ganon? Visible pa ba ngayon yung not so young actor na yan? Visible pa rin siya. Visible pa rin siya? Yes. Nakakaloka. Hindi ko mahulaan yung yung mga food chain. Sinabi ko na initial na food chain M, K, M, K, F, J. Ayoko kasi panggitin Eto pa Itong GF niya. Visible din. At masasabi kong sikat itong shota niya. Ganon? Pareho silang visible. Yeah. Hindi sila invisible, Hindi. Pareho silang may show ngayon sa iisa silang network. Magkasama ba sila sa show? Hindi sila magkasama. Hindi sila package deal, kumbaga. Oo, kaya eto na nga. Alam mo ba, nagagalit daw ang madir nitong GF niyang actress. Bakit? Dahil naniniwala ang madir na baka itong anak niya ang financier. Correct! Oo, nakakaloka. Nakakaloka yan, Leo, di ba? Mahulaan mo kaya yan uli? Lauren Lazaro, Marvin Capili. Ayan. Nakakaloka. Ako hindi ko mahulaan Ang layo sige magbigay ka nga ng clue, ateng. Clue. Parehong mahusay na aktor at aktres ang dalawang ito. Parehong mahusay na aktor at aktres? Komedyante ba ang isa? Hindi. Pareho silang dramatic actors. Dramatic actor? Oo. Kilala mo sila. Nakakausap ko ba sila? Minsan? Pag iniimbitahan ka sa isang sige na nga. Sa isang network na hindi masyadong malapit sa'yo. So sa kabila siya? Oo, sa kabila siya. Sa kabila sila. Oh my God. Sino bang may franchise dyan ng di ba? Ay, alam ko na. Sige nga. Kaibigan mo yung babae, di ba? Maday! Hanggang doon na lang po. Madaming pera yun, di ba? Madaming pera yun. Masarap kaya yung tapa? Masarap talaga. Diba? Ang sarap-sarap, Leo. Correct. Grabe. Kaloka. Okay, sa mga gusto pang humula ng ating blind item, i-text lamang po sa 0977-342-1644. 0977-342-1644 at mag-message, mag-PM po sa aming mga Facebook account na Rodel Ocampo Fernando. Facebook account? Facebook account ko, kasi munti ko nang mabanggit yung blind item Medyo narattle ako. Like, Leo Bukas at yahoo.com. Sa FB account at sa FB account po ng HRI Media Broadcasting Network. Time check, 3:45 na po ng afternoon. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Sisters, mothers, si Ninang at si Tita, maging si Kumare. Sali na, tara,
Kwentuhan na! Usapang babae dito sa Girl Talk kasama ang inyong mga amiga Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Ang pinakabagong radio talk show made specially for girls. Tara, join na sa usapang pangkababaihan. Girl Talk, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Start twerking like Malik. Twerking like Malik. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at karancho dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill, 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Nasa huling bahagi na po tayo ng Ang ating bilis ng oras, programa. Napakabilis. Pero kahit mabilis, meron palang bagong awards, award giving body ngayon. Ano yan? Ito ang Orduha Film Festival. Nagkaroon sila ng first time na mamigay ng award at ang kanilang goal ay para mabigyan ng mga Noble Filipino films ng mga pagkilala at ang awards. At ang mga nanalo dyan? Oo, ang kanilang winner ng Best Heritage Films ay ang Norte Hangganan ng Kasaysayan. Ang daming winner, Alien Nation, Barber's Tale, Marikina Bonifacio ang unang pangulo, di ba? Ang best director nila ay si Love Diaz ng Hangganan ng Kasaysayan. Ang best actor nila ay si Spunky Manica ng Alien Nation, Sid Lucero ng Norte Hangganan ng Kasaysayan, at of course si Allen Dizon ng Magkakabaong. At ang nakakaloka, isa lang kanila, di ba? Ang daming winners, di ba? Sa Best Actress, isa lang kanila winner. Sino ang nanalo? The one and only superstar Nora Honor para sa pelikulang Dementia. Correct. Oo naman. Nakakaloka. Ang dami ng winner ng Best Supporting Actor. Jess Mendoza, Jake Vargas, Archie Alimanya. Best Supporting Actress si Gloria Sevilla ng Mother's Maiden Name. Yan, di ba? Bago na naman. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo sa Orduha Film Festival. At saka meron pa, di ba, yung Push Awards. Di ba? Meron kayo. Pero sa ano pa yun? Sa November pa yun, October 30 pa ang last pagkakas ng vote. Matagal-tagal pa yan. Medyo matagal-tagal pa yan. Pero ang Star Awards for Music po ay gaganapin na sa November 10 dyan po sa Kia Theater. Sa Cubao, sa dating New Frontier. Yeah, so hindi po natuloy noong October 18, na-move po kami ng November 10. Okay, balik tayo sa ating mga texters. Sana minsan mai-guess nyo rin si Miss Sunshine Cruz na napakaganda at napaka-sexy pa rin
Yon, nag-guest kanina sa Chris TV at thank you Rodel and Leo, God bless. Ay, Mula sa salamat. presidente ng Galorian, si Marvin Capili. Taray. Ay, dami natin pagbati dito. Binabati sige. ko ang mag-asawang idol ako. Consilor Kiko Abentihado and Mrs. niyang si Susan at Lori mali. Susan Abentihado at Lori at Ate Lori mula sa munisipyo ng Apalit, Pampanga. Layo, ha? Nakikinig sila ngayon mula sa munisipyo ng Apalit, Pampanga at nag-text ang kaibigang Agnes. Sina Chuchu ba at Chuchu ang tinutok mo sa blind item mo. Tama siya. Tama siya. At nakikinig din si Ruben Mayor Mita ng R. Villegas Taxi. Ang dami nakikinig ngayon sa atin. Kaloka. Dumami na. Leo. Alam mo na. Alam mo na, Kea. Oo, yung ating kaibigan na na nakikinig din pa minsan-minsan. Okay. Nakakaloka. Okay, sa iba pang balita. Uy, nag-file yan? na ng COC. Alam mo, ang dami. Sino yan? Alma Moreno. Oo, tatakbong senador. Kaya nga, ang dami nagtaasan talaga ng kilay. Ang dami kasing artista na mananalo kaya siya sa tingin mo. Hindi yung totoo. Yung totoo, ha? Yung Sandali lang. sige. Sandali lang. Sa palagay nyo. Kung mananalo si Alma Moreno Sa bilang palagay mo. senador, hindi po ako mapalagay dahil hindi po siya mananalo. Hindi talaga. Ako din. Hindi siya mananalo. Talagang diretsaan kung sasabihin na hindi ka mananalo, Nes. Oo, sorry sorry po. Kung merong man nakikinig ngayon na taga-suporta ni Alma Moreno, hindi po siya mananalo. Hindi. Marunong ba siyang gumawa ng batas? Kaya nga, 'di ba? Hindi sa hindi sa nilalait natin ang kanyang kakayahan kasi malay mo naman sa tagal-tagal ng panahon pinanday na rin ang kanyang kaalaman at nag-aral siya, 'di ba? So, ayun, natanong ko lang kung marunong ba siya nang gumawa ng batas. At saka 'di ba, minsan naman siya naging councilor, 'di ba? Oo. Pero nung tumakbo yata, natalo siya. Nanalo siya dati, di ba? Tapos tumakbo nung second term yata natalo. Ewan ko. Oo, vice mayor yata ang tinakbo niya na natalo siya. Vice mayor. So, hindi siya pinalad. At ngayon, tumatakbo siya senador. So, sorry po, hindi rin po siya papalarin. Oo. At ang anak niya naman yung si Vandolph, tatakbo naman ng konsihal. Ano naman ang say mo dyan? Hindi pa natin alam, di ba? Malay mo, di ba? Hindi naman pwedeng like mother, like son. Oo, diba? malay mo. Swertin si Vandolph. Si Vandolph. Sino pa ba mga artista nag-file na ng COC? Si Andrea Del Rosario, nag-file na rin siya ng COC. Saan? Sa Calatagan, Batangas, tatakbo siyang vice mayor. Si Andrea Del Rosario, na dating sexy star. Ngayon pa, sexy pa rin naman daw siya hanggang ngayon, sabi niya. Kaya ayaw niya yung comment na dating sexy star, tatakbo sa politika. Kasi ang sabi niya, hoy, sexy star pa rin ako ngayon, hindi ako dati. Sexy star pa rin ba siya? Actually, sexy pa rin naman talaga siya hanggang ngayon. In good shape pa naman siya, di ba? Oo, in fairness. So, si Alex Castro, tinanggap na pala ang hamon na tumakbo ng Ano na? Sangguniang, yung bukal, ano ba ano ba ang bukal sa... Basta Board yun. Board member si Alex Castro na naging controversial dahil naipuan siya sa isang fashion show. Ayan. Sa inyo yun, di ba? Bulacan? Oo, medyo malapit sa amin yun. Tatakbo siya. So, meron pa si Isko Moreno, di ba? Balitang-balita na... Anong tatakbuhin? Parang na yata, senador. Parang yata. Si Yul Servo tatakbong kongresista o congressman. Sina Mayor Herbert, Mayor ulit. Mayor pa rin uli. Hindi po totoo na... kasi wala siya sa line-up. Oo. Ng Liberal Party. Doon sa 12 senador. Oo. At nakakaloka, ang Lola Miriam mo, nag-announce kahapon, di ba, kagabi. Tatakbong presidente uli. Tatakbong presidente. Uy, pero di ba kung naalala mo, muntik na siya manalo kay Fidel Ramos dati. Actually, binoto ko siya noon. Actually, sabi nga, parang nadaya siya, sabi. Tapos na naman yun. Ayun, tatakbo siya uli. Tapos kasi magaling na raw yung kanyang cancer. Kaya wala na siyang ibang gawin kundi maglingkod sa bayan. Kaya tatakbo na lang daw siya. So, cancer-free na pala siya. Oo. Okay, si Pangulong Erap.
Siyempre tatakbo yung mayor, 'di ba? At makakalaban pa rin niya ay ang dirty Harry ng Philippines, si Opo. Mayor Alfredo Lim, na may Yes, programa opo. din dito sa atin. At ano din, 'di ba, yung dating anak ni dating Mayor Bagaching, Oo, 'di ba? tatakbo din sila. Tatlo silang magkakalaban-laban diyan. Naku, sino pa mga artista Sino na pa ba? O sino pa ba Si mga Nora daw tatakbo. Diyos. busy si Ate Guy, hindi po niya Oo, kaya. oo, Si Ate busy. B, nag-file na ba ng COC? Yun ang in fairness kay Vilma, parang tinupad niya talaga yung wala muna siyang balak kasi as of now walang balita kung tatakbo siyang mayor ng Lipa. Kasi 'di ba last term na niya as governor ng Batangas, 'di ba? Yun, parang walang balita. Itong si Luis na dati napapabalita na magme-mayor, Oo, sabi hindi daw daw. siya tatakbo kasi marami siyang mga showbiz commitments na napirmahan. So hindi rin At tatanguan. tuloy, hindi rin tuloy. Oo. Tapos nung nag-file din si Nery Colmenares na tatakbong senador, kasama niya si Angel Locsin. Oo, mas pinagkaguluhan nga daw si Angel kaysa sa kanya. Oo, kasi tito niya si Nery. Kasi si Nery Colmenares ay kapatid ng tatay ni Angel Locsin. Ayan po. At sino pa ba mga artista na tatakbo? Sino pa ba? Oo. Ako, gustuin ko man tumakbo, hindi ko kakayanin. Yes. Oo. Hindi po kakayanin ng kasamang Leon. Ay, ito naman natutuwa ako kay Allen Dizon, 'di ba? Kanina nga Oo. nabanggit mo, 'di ba? Siya na naman ang nanalong Best Actor sa Urduha Film Festival. So pang ilan na niya ito? Ito ay pang siyam na niyang Best Actor. Para sa pelikulang Magkakabaong. Oo, at pang 17 acting awards. Wow, kabisado Grabe. mo. O, syempre. Oo. Ayaw ni Dennis Evangelista, no? Oo, hello. Alam mo, nagbunga na rin ang kanilang pagtsatsaga ni Dennis. Na ngayon nga ay visible si Allen sa kanyang show. Doble cara. Sa At in ABS. fairness, hindi rin talaga siya nagpapakabog kay Carmina Villaruel, kay Alicia Alonso pagdating, at syempre sa bidang si Julia Montes pagdating sa pag-arte. In fairness talaga. In fairness talaga. Nung mag-guest nga siya dito sa ating show, sabi nga niya, dati daw, hindi siya pinapansin-pansin ng mga director. Correct. Tapos sinasabihin siya, bold star ka lang. Correct. Yung mga ganun. Pero hindi siya nagtanim kumbaga ng galit o Oo. sama ng loob sa mga nagsasabing ganon. Bagkus ay pinagbuti niyang kanyang trabaho. At saka napapansin na rin niya na pag nasa labas siya, iba na rin yung tingin sa kanya ng tao. Marami na nakakakilala sa kanya dahil sa doble cara. At Bilang ikaw ba Antonio. ikaw ba naman ang masabihang award-winning actor, di Ang ba? dami, di ba? Naghakot. Ano na rin siya ata. Ngayong taon lang ito, ha? Malanorang honor siya, di ba? This year, sa dami na nakuwang award. Ngayong taon lang na to, baka kala mo naman. Hindi talaga ako nagko-comment, sinasadya ko. Okay. Oo naman. At wala tayong oras, kapatid. Ang bilis! Yan Baka ang may ayoko mga babatiin ka pa dyan? Hindi. Hi sa aking mga kapatid, sa aking nanay na nakikinig ngayon. Oo, nakakarating tayo sa Oo. Batangas. Hindi, pero nanay ko nandiyan sa Pag-asa, no? Yung mga kamag-anak ko sa Batangas. Hi po sa mga bukas. Alam nyo na, iisa lang tayo. Pag bukas tayo lang yung mga kamag-anak tayo. Sa Batangas, sa Lubok, kung sa Mindoro, kung nasaan man kayo. At nakikinig din ang nanay ko ngayon. Hi, nanay. Guadalupe Fernando, mga kapatid ko, sina Lenny, Erdy, Bambi, Bill. Erdy talaga, di ba? Oo. Kulang lang manalo sa dulo, di ba? Yes, at saka yung mga pamangkin ko na sina Mga tunay na pamangkin niya na. Oo, Kirby Bryan, ganun din kay Kiel, at saka kay Sheena May. Nakikinig sila ngayon. At maraming salamat po mga Galorians sa patuloy po ninyong pagtutok dito sa aming programang nakakaaliw at nakakabaliw ang Showbiz Galore! Ano nga ba ang latest sa showbiz? Alamin mula sa reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando.